daungan sa Cebu, matatagpuan ang isang abandonadong barko na nababalot ng misteryo. Uy! Gumagalaw siya. Diri ka ba namatay sa barko? Mula Maynila hanggang Cebu, naglaan kami ng ilang araw para sa biyahe. Ilang roro din ang kailangan naming sakyan para makarating sa Visayas. Pagdating ng Mindoro, kailangan ulit namin bumiyahe ng 4 na oras papunta sa kabilang dulo at maglayag papunta sa isla ng Panay. Dito kailangan ulit namin tumawid papuntang Negros para sumakay sa huling roro para makarating ng Cebu. At matapos ang ilang araw ng mahabang biyahe, narating na namin ang Cebu. Pagdating, nagtanong agad ako sa nagbabantay dito kung totoong may nagpaparamdam sa barko. Kuya, kay ano kuya? Experience diri na... Hindi rin sa gamay, kaya namin mag-manitsit, may gamay dira. Ay, may nagsit-sit, no? O, kaya namatay man na dira sila. Ano matay? Anong kinamatay kuya? Natumba. Ano, nalaglag? Merong tumatakbo dyan? Takbo? Kaya pala, ano? Isa daw sa nagpaparamdam dito ay ang taong pumanaw dahil sa pagkahulog sa barko. Mag-isa akong maglilibot dahil hindi kinaya ni Dayan ang biyahe, kaya pumasok na ako agad bago pa lumalim ang gabi. Dito na ngayon tayo sa loob ng barko. Sa harap na bahagi, meron akong nakitang 2 maliit na kwarto. Ito siguro yung machine na nagbababa ng pintuan dito kung saan dumadaan yung mga sasakyan. Tapos sobrang dilim dito guys. Yan. Kung papatayin ko yung ilaw dito, ito siya. Sopep room. Di ko alam kung ano yung meaning ng Sopep room. Kung meron tayong mga nagtatrabaho sa barko, comment nyo naman guys kung anong meaning nitong Sopep room. Naiwan din dito ang mga foam ng higaan at mga takip ng mga tangke nila. Pati mga gamit ng mga nagtatrabaho sa barko nandito pa. Dumiretso ako sa loob para tingnan ano pang meron dito. Dito na tayo sa may back part. Kailangan natin mag-iingat kasi meron dito mga kuryente pa. Hindi natin sure kung live wire yan, kaya medyo delikado. Naiwan din dito ang mga lumang lifeboat na nabubulok na at unti-unti nang nasisira. Lumang-luma na siya. Tapos dito sa baba, naiwan pa dito mga life jacket. Yan, hindi pa nabuksan, no? Hayaan na lang dito. Sinubukan ko rin tingnan anong meron sa taas nito, at dito pa lang sa hagdan makikita na kinakain na ng kalawang ibang parte ng barko. Ano na siya, marami ng kalawang. So kailangan natin magdahan-dahan kasi baka anytime pwede na itong bumagsak. At pagdating sa second floor, bigla kong nakita to. Ano yan? Meron pang barko dun guys. Pero ito ano na, lumubog na talaga siya. Baka pag tumagal pa to guys, baka ganito na rin yung mangyari dito sa barkong ito. Kagaya niya, no? Lubog na yan, puno na siya ng kalawang. Sa dulong bahagi ng hallway na to, may natagpuan akong isang palikuran. Yung pader niya, butas na. Tapos yun pa yung mga inodoro. So, wala na talaga. Hindi na kayang i-restore to. Sira-sira na. Ayo. Nag-ano na yung kalawang guys. Ayo. Sisilipin ko sana kung gaano nakataas to, pero bigla na lang. Check ko kaya yung... Oh, shucks. Gagi. Putol na pala ang lock ng railings nito. Delikado na guys. Kaya pala eh. Yan yung sinasabi ko kanina na anytime pwede na itong bumagsak kasi yan. Kalawang na guys. Oh my god. Kailangan natin mag-iingat talaga.
Meron ditong dalawang daanan kaya pinuntahan ko muna ang unahang bahagi ng barko nang may napansin akong tunog habang papasok sa isang kwarto. Check natin. Uy! Hindi ako sigurado kung ano ito kaya sinubukan kong tawagin, baka may tao. Ayo! Pero wala akong narinig na sagot. Ayo! Hindi ko alam kung rinig dito pero mayroong tumunog. Kaya pumasok na ako sa unang kwarto at sobrang daming gamit ang naiwan dito. OMG. Dito yung mga life jacket. Tsaka merong mga kuryente kasi dito guys. Kailangan natin magdoble ingat. Yan o. Wasak-wasak na ang mga dingding at kisame nito at nagsilaylayan na rin ang mga kuryente. Sobrang daming life jacket. Yung iba hindi pa nabubuksan guys. Halos bago pa. Grabe, nayaan na lang dito. Ito pa yung mga for safety. In case na malunod yung barko. Kaso yun nga, hindi na siya nagamit. Pa yung mga pito dito sa loob. So hindi talaga siya nagamit guys. Bukod sa mga life jacket, may mga life rings at ibang safety equipments din na naiwan lang nakatambak at nabubulok kasama ng silid na ito. For senior citizens only. So maganda rin kasi meron silang CR para lang sa senior citizens. Tapos yung kanina yung sa baba, yun yung para sa mga medyo bata-bata pa. Pinuntahan ko naman ang likod na bahagi para tingnan kung anong meron doon. At pagdating ko sa dulo, may natagpuan akong 2 kwarto. Ayo! And guys, dito sa loob may mga higaan. Dito. Restricted area for officers and crew only. Oh my God. Gagi, meron pang gamit dito. Parang dinaanan ng kung anong dilubyo ang kwartong to. Nagsilabasan na ang mga drawer at nagkalat na ang mga ibang gamit nito sa loob. Meron pa mga rollbook. Ito siguro yung pinapapirmahan nila para kung dadaong sila sa mga port. Yung shelves niya, puro kahoy. Yan kahoy siya. So check pa natin dito sa kabila. Tingnan natin kung itong meron. At habang nag-iikot ako dito, meron akong napansin na kakaiba. Nanggagaling ito sa likod ng hallway. Ayo! Dito ko kinabahan dahil hindi ako sigurado kung ano makakasalubong ko. Lalo't mag-isa lang ako nag-iikot. Hindi ko sure kung naririnig dito guys. Ayo! At habang palalim ang gabi, mas lalo itong lumalala. What the heck? Papasukin ko sana para tingnan kung merong tao. Pero biglang nangyari to. Gumagalaw siya. Dito ako nagtaka dahil wala namang hangin na nakakapasok. Pero walang dito makapasok na hangin guys. At maya-maya lang, Diyang gala. biglang lumakas ang paggalaw nito. Guys, gumagalaw siya. Kaya magtataka ka talaga dahil kung hangin man to, Walang hangin dito. buhok ko dapat ang unang gagalaw lalo't nasa pintuan ako. Tay. Ayo. Nilabanan ko na lang ang takot at nagpatuloy lang dahil hindi ako pwedeng panghinaan ng loob lalo't mag-isa lang ako dito. Oh my gosh. Kitchen nila siguro to. Nagsibagsakan na rin ang kisame nito. Sira-sira na ang mga lababo at ang ibang parte nilamon na ng kalawang. Pero yung ref nila dito, iwalan dito. Yung kinagandahan kasi walang kumukuha guys. Delikado yung explorin to kasi kalawang na talaga. Papunta na sana ako sa kabila nang may napansin akong tunog na parang may hinihila. Janggala. Akala ko nung una hindi ito hagip ng mikropono, pero habang ine-edit ang video, ito ang nakita ko.
Tiyang Sinilip ko baka sakaling may tao at nang sinubukan kong tawagin, wala pa rin akong narinig na sagot. Tao po. Dito lang gagaling. At nang tiningnan ko kung anong oras na dito, Shucks. Yan guys, alas 12 na pala. kaya binilisan ko na agad maglibot. Kasi medyo delikado. Baka tao na yung dito. Pinasok ko ang isang kwarto dito. Sira-sira na rin at nagsilaglaga na ang kisame. Pero medyo kakaiba dahil merong mga gauge na nakasabit sa dingding niya. Converter guys. Mga converter to. Yan o, 220 output. Kwarto siguro to ng mga inginero nila. Siguro binabantayan niya yung bilis. Hindi ko sure. Kung may mga taga-barko tayo na viewers, comment nyo naman kung anong room ito. Sa harap naman ito matatagpuan ang passengers lounge nila kung saan nagpapahinga ang mga pasahero habang papunta sa kanilang destinasyon. Dito rin matatagpuan ang kanilang kantin na ngayon abandonado na rin at unti-unti nang nilalamon ng panahon. OMG. Gagi, meron pa dito mga radyo nila guys, nandito pa. Dami oh. Hayaan lang dito. Motorola pa guys. Mamahalin din yung radyo pero hinayaan na lang. Navigation for canteen. Oo nga, ito nga yun. Ito meron pang lutuan no. Control area ata to. Yung mga switch. Dito yung mga switch guys. Ito meron pang mga control pass account. Pero wala na, sira na rin guys. So ito siguro yung mga switch sa ilaw. Kasi ano to? Oh, nandito yung mga pang first aid nila guys. Matatagpuan din dito ang kanilang klinika kung saan ang mga lumang gamot ay nagkalat sa sahig. Gastro. So guys, kung mayroon kayong alam about sa mga ganito gastro, kung may nurse tayo dyan o doktor, comment nyo naman kung para saan tong gamot na to. Nag-ikot pa ako para hanapin kung nandito ang control room nila pero habang nagvi-video, biglang nangyari to. Ito, yung steel na lang yung naiwan. Tapos yung mga wire niya, putang ina mo. Biglang may kumalabog sa gitnang bahagi ng barko. Shucks. Ayo. Wala pa ring sumasagot at habang lumalalim lalo ang gabi, lumalala ang mga nangyayari. Parang dito galing sa taas. Sinubukan kong hanapin para tingnan baka may nalaglag lang bago ko hanapin ang control room kung saan minamaneho ang barko at ang engine room nito. At pagdating ko sa taas, ito ang bumungad sa akin. Sa lifeboat nila guys, nandito naiwan, sobrang dami nito. Ito pala yung laman nun. So pag nagbukas pala to, ito na yung magiging life rack nila. Yun no, nakalagay pa 1966. Tapos dito, yan no, next service is 2020. So grabe, sobrang tagal na pala talaga nito. At sa tagal kong nag-iikot dito, nahanap ko rin sa wakas ang control room ng barko. OMG, ito na yung bridge. Ito na ata yun. Dito na yung bridge kung saan nagmamaneho yung kapitan guys. Dami dito, naiwan pa dito yung mga stretcher nila oh. Fold away. Dito po yung mga radyo. Ito sa alarm. Uy, sorry. Hindi po yung dead bell. Nababalot na ng alikabok ang mga handle at ibang parte ng control area at bawat sulok ng kwartong to, animoy may mga kwentong nakatago mula sa nakaraan. Dito pa yung control room nila. Telepono. Hinayaan na lang dito guys. Ito na siguro. Ito talaga yun. Wala akong nakikita dito yung yung pabilog, yung manibela niya. Wala na dito. So siguro tinanggal na nila. Tapos ito yung mga radyo na iwan pa dito. Pati mga gamot na halos hindi pa nabubuksan, naiwan lang din nila. Anti-vertigo. So ito siguro pag nahihilo ka, ito yung mga tinatake nila. Pero ito hindi pa nabubuksan, ang dami pa. Sa paso, pag napaso ka, ito yung ginagamit nila. Ayan, sobrang dami oh. Ayon sa mga lokal dito, dun daw sa engine room, dun daw yung medyo creepy. So check natin. Tsaka yung ibang pumunta na dati dito, dun din daw may naramdaman. Pero hindi ko pa nakikita kung saan banda yung engine room. Kasi wala sa second floor and sa third floor, wala rin. Paalis na dapat ako nang bigla ulit ako may napansin dito. Hindi ko alam kung rinig dito guys, pero parang may nampapato. Pero posible naman kasi sobrang taas na natin guys. Mas dumadami na ang mga tunog kaya nagmadali na akong bumaba para hanapin
hanapin ang isa sa pinakadelikadong parte ng barkong to. Check natin dito, baka nandito sa baba. Oh my god. So meron dito nakalagay pero di ko na siya mabasa guys. Ayan o, parang cabin. So kabina pa rin to. Ibig sabihin may mga kwarto pa dito kahit sobrang init sa baba ng barko. Kaya na-curious ako kung anong itsura ng kabina dito. Oh my god, ang lalim. Check natin. Shucks. Ayo. Shucks, mayroon pang butas sa baba. Yun o. Oh my god. Dahan-dahan lang ako sa pag-akbang dahil medyo maalog na ang hagdan. At pagdating ko sa baba, ito ang tumambad sa akin. Ito yung kabina ng mga ano siguro, mga crew. Pero ano lang siya, maliliit lang siya. Pang isang tao lang guys. Yan o. So meron dito 8. So 8 sila yung nagsistay dito. Pero hindi ko sure kung paano sila makakahinga dito. Wala siyang bintana. Akala ko mas tahimik dito kaysa sa taas. Pero bigla na lang. Dito pa yung ano, mga drawer nila, mga aparador nila. Tara, bilisan natin. Yun yung medyo creepy dito guys kasi iba't ibang tunog yung maririnig mo dito. So hindi mo alam kung paranormal o normal yun. Pero mamaya, try natin mag-investigate kung meron tayong masasagap dito. Kaya nagmadali na ako dahil bukod sa multo, mahirap din huminga sa parting to ng barko. Hanapin natin yung engine room. Mahirap huminga sa baba. Akala ko ito ng engine room nila. What the heck? Saan yung labas? Hanggang sa may nakita kong isa pang butas papunta ulit sa baba. Kapakan niya, medyo marupok na rin. And guys, medyo delikado to. Pero kung na-appreciate nyo yung ginagawa ko dito, please do subscribe para marami pa tayong lugar na papuntahan gaya nito. Mas mahirap bumaba dito dahil putol na ang ibang parte ng hagdan. Oh my god, putol na pala to. Oh! Oh my god. At pagdating ko sa baba, ito ang tumambad sa akin. At dito nag-umpisa ang pangyayaring hindi ko maipaliwanag. So ito na yung engine room nila guys. Pero kailangan natin magdahan-dahan kasi yan o, tubig na yan o. Tubig pero andyan na yung mga oil. So konting mali mo lang dito. Baka hindi ka na makikita dito guys. Kaya please. Dito mas lalo na akong kinabahan dahil papalapit na ang sinasabi nilang Devil's Hour or ang 3 AM. Kailangan natin magdahan-dahan kasi parang pinagtagpi-tagpi lang na still. Nagpatuloy lang ako sa paglilibot dito. Pero maya-maya lang. Tao po. Uy! Sunod-sunod na ang mga tunog na nang bubulabog. Putyang gala. Nakakakilabot dahil tugma ito sa mga sinasabi ng caretaker nito noon at ngayon. Kaging creepy dito. Putyang gala. Tao po. At nakakatakot dahil hindi mo nakikita ang sasalubong sa'yo. So medyo delikado guys kasi yan o, meron pang mga butas dito sa engine room. At pag nahulog ka sa butas dito, wala nang makakarinig ng sigaw mo. Try natin mag-investigate dito. Check natin kung meron tayong masasagap. Ayo! What the heck? Kaya nag-decide ako mag-EMF muna kung may masasagap itong kakaiba. At maya-maya lang. What? Hindi siya stable. Hindi stable guys. Ewan ko nakikita niyo pero yan o. Pumapalo ito pero hindi ganon kalakas. Hanggang sa... Oh! Gala! Tumunog! Guys, ang lala na guys. Malala dito. Wait, kunin
nag-decide akong kunin ang gamit para makapag-imbestiga na dito. Pero habang palabas, parang may nakatingin at nakasunod sa'yo. Gumagalaw na yung hagdan guys. Shit. Inayos ko na agad ang mga equipments at pinwesto ng isa pang camera. So guys, na-setup na natin yung mga gamit. Dito na yung REM pad, dead bell, night vision natin, blocks natin, tsaka yung music box nandito na rin. Check natin kung may masasagap tayong frequency dito. At nang magsisimula pa lang ako magtanong, ito agad ang nangyari. Pwede nyo pong lapitan yung mga gadgets na to, yung REM pad, yung dead bell, pwede nyo pong patunugin, yung flux. Biglang tumunog ang REM pad, kaya pinagpatuloy ko ulit ang pagtatanong. Pwede ko bang malaman kung espiritu ka o elemento? Pwede ba bang patunugin ulit yung mga gamit na dala ko dito? Naghintay lang ako pero wala akong nakukuhang response. Kung nandito ka, pwede mo bang patunugin itong mga gadgets na dala ko ngayon? Meron ba akong kasamang espiritu? At kahit nakailang tanong na ako, Kayo po ba yung nagpatunog nitong REM pad? wala na akong nakukuhang sagot. Kung oo, patunugin niyo po ulit. Kaya sinubukan ko sa lingwahe nila, baka sakaling may sagot tayong makuha. Hindi siya sumasagot. So, try natin yung lingwahe nila guys. Time check, it's already 2:44, magti 3 AM na. So, check natin yung lingwahe nila. Try natin kung sasagot sila. Sinendan tayo ni Argon guys. Ito, mga tanong, pinatranslate ko sa kanya. Unang tanong ko pa lang ito agad ang nangyari. Pwede na akong mahibawaan kung espiritu ka o elemento. Kung espiritu, patunguga ang dead bell. Usa ka Kahit hindi pa ako tapos magtanong, bigla itong sumagot. Di pa ako tapos, yes agad yung sagot guys. Sinubukan ko ulit para makasigurado, baka nagkataon lang to. Ako lang kumpirmahon. Kung espiritu ka, patunguga ang dead bell ka usa. Kung dili, kaduha. Ooh. Espiritu guys. Sinubukan kong tanungin kung magtutugma ang sagot nito sa sinasabi ng mga nagbabantay dati dito. Pwede ba na ako mahibawaan kung babae ka o lalaki? Kung lalaki, patunguga ang dead bell usa ka beses. Kung babae, duha ka beses. Pwede ba na ako? Lalaki guys, isang beses. Lalaki. At nang tinanong ko kung ilan sila dito, ito ang naging sagot. Tanong natin kung ilan sila dito. Pwede ba na ako mahibawaan pila ka mo kabuok dere? Kung usa, patungugang dead bell. Isa lang. Dito na ako kinilabutan dahil tugma lahat ng sagot sa sinasabi ng caretaker dito. So isang lalaki. At bigla nitong pinatunog ng sunod-sunod ang gadgets. Ooh. Oh my God. Shucks. Pwede ba na ako mahibawaan unsay rason sa imong pagkamatay? Para makasigurado, tinanong ko kung dito ba pumanaw ang espiritong sumasagot sa gadgets dito. Diri ka ba namatay sa barko? Oosh. What the heck, dalawa? At hindi na ito tumigil sa pagpapatunog ng gadgets dito. Oh, tiyonggala. Ooh. Guys. Shucks, yes. Dito kumpirmado na meron ngang nasasagap ang gadgets na dala ko. So dito siya namatay. Dito ako mas lalong kinabahan dahil biglang nag-iba ang temperatura. Ibig sabihin, nasa paligid lang siya dahil hindi lang gadgets ang pinapatunog niya. What the heck? Shit. Guys,
Oh my God. Dito rin. Ooh! Dead bell, guys. What the heck? Pinaglalaroan na nito ang mga gamit. Kagi, sunod-sunod yun. At maya-maya lang, may mga yabag akong naririnig na papalapit. Kayo po ba yung nagpatunog ng mga gadgets dito? Ipe-play ko ng diretso ang video para makita nyo gaano ka-active dito. Oh my God. Kayo po ba yung nagpapatunog sa taas? Yes. Yun na. Papalapit. Habang tumatagal, papalapit ang tunog sa akin. Kayo po ba yung nagpapatunog dito sa taas? Gusto ko lang pong kumpirmahin. Kayo po ba yung nagpapatunog kanina pa? Put. Dito banda. Kayo po ba yung nagpapatunog sa taas? Pwede niyo po bang patunugin ulit? Ooh. Yes, guys. Kaya sinubukan kong tanungin kung pwede itong kausapin sa spirit box. Ganahan ba ka makipag-usap sa spirit box? Kung oo, patinguga ang dead bell usa ka beses, kung dili, duha ka beses. Kaya dali-dali ko tong kinuha para makapagtanong at makakuha ng klarong sagot sa kanya. Pero wala itong tigil sa pagpapatunog ng music box. Holy shit. Try natin sa spirit box, guys. What the heck? Naba ko yung spirito na kauban diri subong? Ilang beses ako nagtanong pero wala akong nasasagap na sagot sa spirit box. Naba ko yung spirito na kauban diri subong? Pero sumasagot ito gamit ang ibang gadgets. Tunog yung dead bell, guys. Dito. Nag-iiba na ang temperatura, indikasyon na malapit lang siya. Kaging active dito, guys. At may nadedetect na motion ang music box. Kayo po ba yung nagpapatunog ng gadgets? Gusto mo bang kausapin ka dito sa spirit box? Gusto ba nimo itong spirit box? Pwede ka diri magsulti sa imong gustong isulti. Kaning spirit box, pwede ka mutubag diri, kag pwede mo isulti imuhang gustong isulti diri sa spirit box. Halos lahat ng tanong kanina tugma sa sinabi ni Kuya, kaya tinanong ko kung paano siya pumanaw dito. Pwede mo bang sabihin paano ka namatay dito? Yes. Okay, paano ka namatay dito? Masyadong klaro. Nalunod ka ba dito? Di klaro dito, guys. Pero pinapatunog niya. Gusto mo bang ipagdasal kita? Hindi klaro ang mga naririnig ko sa spirit box, kaya tinanong ko kung pwede itong ipagdasal.
Gusto mo bang ipag-ampo ka nako? Kung oo, patinguga ang death bell usa ka beses, kung dili duha ka beses. Oh my God.